magandang hapon, uh, brother and sister sa ating kapwa tao. Ito po muli si Kuya Rudy nyo na mag-share po sa inyo ng salita ng Diyos. Actually, kagagaling ko lang po sa church po at ako po ay nakinig ng salita ng Diyos na kanyang ginagamit. At ako ay nag-worship sa kanya, kumanta, nagpasalamat. Yan po ang isang gawain po ng isang Kristiyano po. So, ito, patuloy pa rin akong maglilingkod sa Diyos. Opo, sa pagbabahagi po ng kanyang kalooban. Dahil ang banal na aklat po o ang ebanghelyo o ang mabuting balita, ito po yung kalooban ng Diyos. Opo, kaya nga ito ay Holy Bible dahil ito ay kalooban ng Diyos. Hallelujah. Sana po ito ay maunawaan natin, mga kapatid ko na patuloy na sumusubaybay sa aking channel sa Facebook at sa YouTube. Opo, ang aking i-share sa inyo ay narito po sa sa Mateo, sapagkat itong Mateo ay isa sa paborito kong gospel dito po sa mabuting balita. Kasi ito po yung pamumuhay talaga ng ating Panginoong Jesucristo nang narito pa siya sa lupa ng kapanahunan niya. Opo. Ito yung mga turo niya na sa mga Kristiyano o sa kanyang mga disipulo na kasama niya ng araw. So ito po ay masusumpungan natin sa Mateo 5. Opo. Mateo 5 talatang 13 hanggang 16. So ang title po nito, bali ang Panginoon ang siya nagbigay ng title nito, Asin at Ilaw, Salt and Light. Ito po ang title nito. So ito po ay isang parable o talinhaga na minsan isinesermon o isineshare ng ating Panginoon Kristo sa mga taong sumusunod sa Kanya. Higit sa lahat, yung Kanyang pinili na mga alagad. Hallelujah. So ito po ay aking babasahin sa inyo at isishare ko sa inyo kung bakit ano ba ang kahulugan nitong asin at ilaw na sinasabi rito. Ito po, babasahin ko po sa English, and then itatranslate natin sa Tagalog. You are like a salt for the whole human race, but the salt loses saltiness. There is no way to make it salty again. It was become worthless, so it's thrown out and the people trample on it. Verse 14, you are like a light. Ikaw ay katulad ng ilaw for the whole world. A city built on a hill cannot be hid. No one light and lamp and put it under the bowl. Instead, it is put on the lampstand, where it's given it gives a light for everyone in the house. In the same way, your light must shine before people, so that they will see the good things you do and praise your Father in heaven. So, ang sabi po rito, kayo asin sa sanlibutan. You are like a salt of the whole world. Kung nawala ang alat ng asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kahit itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. So, unahin po natin tong asin na sinasabi na dito sa book of Matthew. Tayo po raw ay hinahambing sa isang asin. Ang pagiging Kristiyano natin ay tayo ay isang asin. So, ano ba ang asin? Doon sa mga nagluluto, nakapagluto na ba kayo ng isang pagkain, lalong-lalo na pagkain sa sinigang? Sa sinigang po, huwag niyo pong lagyan ng asin. Ano po ang magiging
kahihinatnan ng ating niluluto na sinigang. Di ba? Kahit ito ilagyan mo ng bechin na pampalasa, alam niyo po, walang kalasa-lasa. Walang kalasa-lasa ang inyong niluluto na wala pong asin. Opo, hindi po kayo masisiyahan. Hindi po kayo masisiyahan kasi sa totoo lang po, ang isang pagkain, kahit na wag niyo pong lagyan ng pampasarap, basta may asin, nagkakaroon po siya ng lasa. Kaya isa yan sa miracle kung bakit ang asin ay meron tayong asin sa mundong ito. Sapagkat ito ay isa sa sangkap sa ating pagluluto. So, ang ibig sabihin nito, sa buhay spiritual, itong asin, tayo ay asin. So, ano ba ang ibig sabihin ng asin? Tayo yung nagpapakita ng kabutihan sa ating kapwa, sa mundo. Nakikita sa atin, nagmamanifest sa atin ang kalooban ng Diyos. Kaya tayo ay nahahalin tulad sa asin. Opo. Kapag nakikita ng sanlibutan ang pag-uugali ng Diyos sa buhay natin, nagkakaroon po sila ng encouragement o paniniwala patungo sa Diyos. Kaya nagkakaroon ng lasa. Doon po hinahambing yan, nagkakaroon sila ng panlasa para sa atin. Naunawaan niyo po ang aking sinasabi. Opo, kaya tayo ay asin. Ang ating mga gawa, ito nagbibigay panlasa sa mga tao na kung ikaw ay sinasabi mong ikaw ay Christian, ikaw ay lingkod ng Diyos, so dapat makita ng mga tao, makita ng sanlibutan na ang kalooban ng Diyos ay nagmamanifestation sa buhay mo. Opo. Yun ang meaning nung ikaw ay asin. Nagkakaroon ka ng lasa. Nagkakaroon ka ng sa iyong sinasabi na ikaw ay Christian. Nagkakaroon ng katotohanan ang iyong pinapatotoo sa sanlibutan. Opo. Kung wala nang lasa itong asin, wala nang pang-alat, ano sabi dito? Wala na itong kabuluhan, kaya itinatapon na lamang niya at niyayapakan ng mga tao. Ang isang asin daw, pag wala ng... Pero pwede po ba na ang isang asin ay mawala ng... Opo, nawawalan po ng lasa yan. Pagka, kumbaga, nagkakaroon din ng expiration o na-expire din po. Opo, nawawalan po siya ng lasa bilang pampalasa. Kasi ang asin po, pampalasa po yan. Pag sumobra ka, umaalat. Opo, umaalat. Pag sumobra ka naman, umaalat naman po yung kinakain mo, nawawala din yung lasa. Opo. So, etong sinasabi rito sa Biblia, tayo yung asin. Tayo yung asin na nagbibigay panlasa sa sanlibutan. Opo. Ano ba ang nakukuhang lasa sa atin? Yung mga gawa natin na ipinagagawa ng ating Panginoong Kristo upang tayo magkaroon ng lasa. Yung po ang ibig sabihin nun ng asin. Hindi po ito lihitimong asin na dala-dala mo na ipamimigay mo sa tao. Hindi po ganun. Ang meaning po ito kasi ito ay parable. Sabi nga, kayo ang asin ng sanlibutan. Kayo ang nagbibigay panlasa sa mga tao sa sanlibutan. Ulitin ko, ano ba yung dala-dala nating panglasa upang makita ng sanlibutan na talagang tayo ay nakakapagsilbi na bilang isang asin, yung ating mga gawa. Opo. Ang ating mga gawa na ina-apply natin sa ating buhay na inuutos ng ating Panginoong Kristo. So, paano mai-encourage yung sanlibutan kung ang ating mga gawa ay taliwas
Taliwas po doon sa sinasabi natin. Hindi po siya magkatugma, hindi po siya pairing. Tandaan po natin, maraming Kristiyano ngayon na ganyan. Sila ang asin, subalit asin lamang sila sa kanilang pananalita. So wala silang mga gawa. So para mangyari na ikay maging isang tunay na asin na nakapagbibigay panlasa sa sanlibutan, kinakailangan iyan ilakipan mo ng gawa. Opo. Iyan po ang ibig sabihin ng asin. Ang panlasa po, bilang ikaw ay isang asin, ay yung mga gawa mo na nakikita ng sanlibutan. Upang sila ay ma-encourage mo, madala mo sa Panginoon. Sapagkat ang tunay na asin ay ang ating Panginoon. Siya yung nagbibigay sa atin ng panlasa. At yung panlasa naman ay sinasabuhay natin, na i-encourage natin yung mga taong gusto nating madala sa ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Pangalawa po, kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw, naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay nilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhati ng inyong amang nasa langit. So, ano po to? Pair po to. Itong asin at ilaw, iisa lang po ang meaning nito. Tayo raw po ang ilaw. Sabi rito, kaya ang ilaw sa sanlibutan, may tatago na isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Ang ilaw po, wala po itong may tatago. Kapag ito po ay inilagay natin sa tamang lalagyan. Di po ba? Sa isang bahay, kung ilalagay natin to dyan sa flooring, so hindi maliliwanagan ang buong kabahayan. So dapat ito ay nilalagay natin sa taas para maliwanagan ang buong kabahayan. Yan po yung paglalagay ng tamang ilaw. At kapag ikaw raw ay gumagamit ng ilaw, hindi raw po ito tinatakpan ng isang panakip. Kasi pag tinakpan mo ito, useless. Opo, hindi ito magbibigay liwanag. So ang meaning po nito, tayo ang ilaw ng sanlibutan. Kinakailangan makita ng sanlibutan ang ating ilaw. Hindi dapat tayo maging magtago o maging tamad. Inatanggap natin na kapangyarihan sa ating Panginoong Kristo na para natin i-share yung kanyang kalooban. Hindi dapat natin to huminto na lamang tayo. Opo. Sapagkat tayo ang ilaw. Ano ang mangyayari sa ilaw na pinagkaloob sa iyo ng ating Panginoong Kristo kung ito hindi mo liliwanagan ang mga tao na nangangailangan ng liwanag? Ano ba itong liwanag? Ang kabutihan ng ating Panginoong Kristo. Ang katotohanan at tunay na katuwiran na nais niyang malaman ng mga tao. Opo. Paano ba ito natatakpan kung ito hindi natin ginagamit? Nagtatago lamang tayo, inuuna natin ang ibang bagay. Pinapahalagahan natin yung para sa ating sarili. Subalit may dala-dala tayong ilaw. May dala-dala po tayong ilaw na inaantay ng sanlibutan na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Kristo. Kayong mga Kristiyano, meron din itong mga pastor na hindi po nila nagagamit yung tamang ilaw nila at hindi rin nila nagagamit ang tamang panglasa ng asin. Opo. Kung mapapanood nyo po itong sharing ko, ito po ay magbubukas sa inyong pagiging Kristiyano. Ang ipinagkaloob na ilaw sa inyo, gamitin po natin itong tanglaw sa mga taong hindi nakakakita ng daan. Ano ba ang daan? Ang daan patungo sa Panginoong Kristo. Tanglawan po natin sila. Bakit? Sapagkat tayo ang ilaw. Tayo ang nag-guide sa mga tao na sa sanlibutan. Ang mga kaluluwa na hindi pa nakakaalam ng kalooban ng ating amang Diyos na banal. Di ba ano sabi sa John 3:16?
Inibig tayo ng Amang Diyos upang makalasap tayo ng kaligtasan ng sinumang sumasampalataya sa kanyang anak na ating Panginoong Kristo. Hallelujah! Ito po ang meaning o kahulugan ng ilaw. Hindi po ang ilaw si magsisindi ka ng ilaw o ng sabihin na natin magsisindi ka ng lampara, ito'y tatakpan mo. Ano ang kabuluhan ng pagsisindi mo ng ilaw at ito'y tatakpan mo lamang? Ano po ba ang pagtatakip bilang isang Kristiyano? Pakalugan ng Kristiyano, yung hindi mo paggawa na ipinagkaloob sa yung ilaw, yun po ang pagtatakip, na inuuna mo yung sarili mo, na inuuna mo yung karir mo, inuuna mo yung mga gusto mo sa buhay mo. Unahin po natin ang ating Panginoong Kristo, ang ating Diyos. Opo. Subok ko na po yan. Sa kahabagan ng Diyos, sa araw-araw na paglapit ko sa Kanya, pagluhod ko sa Kanya, hindi naman niya po ako pinababayaan. Sabi nga sa Biblia, alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Ni kailanman, hindi Kanya pababayaan. Unahin lamang natin Siya. Opo. Unahin natin Siya. Maraming mga Kristiyano ang tumatanggap lamang bilang isang Kristiyano, subalit hindi nila alam ang tunay na pagdadala na bilang isang Kristiyano. Kristiyano sila, sinisigaw nila, Kristiyano ako, born again ako. Subalit, paano mo ba pinamumuhay ang iyong pagiging Kristiyano? Kapag ikaw'y Kristiyano, kapatid, ikaw ay ilaw, ikaw ay asin ng sanlibutang ito. So, napakahalaga ng iyong tungkulin. Kasama na dyan ang pagsisharing mo ng salita ng Diyos upang magkaroon ka ng lasa, upang magkaroon ng liwanag ang iyong buhay sa harapan ng sanlibutan. Opo, yan po ang buhay ng Kristiyano. Hindi lamang po tumanggap tayo. Pagka nag-uusap-usap na kayo, ikaw ba Kristiyano ka? Oh, born again ako. Nabautismuhan nga ako Opo. Pag Sunday nga, lagi akong dyan, present. Pero, kamustahin mo ang iyong buhay? Ipinamumuhay mo ba talaga ang pagiging Kristiyano mo? O Kristiyano ka lang na sinasalita mo sa iyong bibig? Hallelujah. Kapatid ko, bigyan natin ng tamang pakahulugan o itama natin itong sinasabi sa Biblia. Tayo ang ilaw ng mundong ito. So, ang mundong ito ay kinakailangan maliwanagan natin. Sino ba itong dapat maliwanagan natin? Ang mga taong wala pa sa Diyos, ang mga taong hindi alam kung saan tatahak. Kinakailangan tanglawan natin yung mga dinadaanan nila. Paano ba pagtanglaw na dinadaanan nila? Kinakailangan patutuhanan natin sila ng mga salita ng Diyos upang malaman nila ang tamang daan na patungo sa ating Panginoong Kristo. Kasi wala namang ibang daan. Di ba sabi? Ako ang daan at katotohanan. Walang sino ang makaparoroon sa Ama kung hindi manggagaling sa akin. Ang sabi ng Panginoong Kristo. Walang ibang pangalan ang makapagliligtas sa ilalim ng langit, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. So kung itong ilaw na pinagkaloob sa atin, ano po ba ang ilaw? Yun tayo naging Kristiyano at meron na tayong nalalaman na salita. Ang talagang totoong mga ilaw ay itong mga pastor. Kayong mga pastor, tama po ba ang nililiwanag nyo sa mga taong nangangailangan ng liwanag nyo? Kailangan po malaman natin yan. Ipakita natin ang ilaw. Tanglawan natin na nangangailangan ng tanglaw. Ang hindi makita ang daan patungo sa katotohanan at katuwiran ng Diyos.
Yan po ang ating isa sa obligasyon dito sa mundo. Bilang isang ilaw, bilang isang asin na sinasabi rito sa libro ni Mateo, ni Apostol Mateo. Ang ating Panginoon na nagsasalita rito, ito ay isinesermon niya sa mga tao na nakapanahonan na yun ay sumusubaybay sa kanyang pagtuturo. Kanya sinasabi niya rito, kayo'y ilaw ng sanlibutan, kayo'y asin ng sanlibutan. So kung ang asin ay wala ng tamang panlasa, ano pa ang silbi nito? Anong sabi? Dapat na itong itapon at apak-apakan. So, ano ang sabi? Gayon din naman ang dapat nyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. So, kapag ito'y pinapaliwanag natin ang ating ilaw, ang mabubuting gawa natin, napaparangalan natin ang Diyos Ama sa kalangitan. Hallelujah! Nakita nyo po? Kapag hindi natin ito tinatakpan, paano nga ba ang pagtakip sa ilaw natin, sa ating buhay? Kapag inuuna natin ang ating sarili, sinasabi natin, Jiggy, mamaya naman, ano pa naman may panahon naman para so ganyan minsan ng mga rason ng mga, di ba? Mga kapatid ko, ganyan ang tao minsan, may meron tayong attitude na ganyan. May ano pa naman, may isang linggo naman to may Monday pa naman, Tuesday. Kung kinakailangan at nangusap sa iyo ang santong banal na espiritu na para madala mo ang kaluluwang ito sa ating Panginoong Jesucristo, gawin mo, kapatid ko. Gawin mo. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot, sapagkat sino ang lalaban sa Diyos kung kakampi natin siya? Diba? Ang sabi sa Biblia, sino makatatalo sa Diyos? Sino makatatalo sa atin kung ang Diyos ay nasa sa atin? Wala ka pong katakot-takot. Hindi ka dapat matakot sapagkat ang Diyos ang may gawa ng mundo. Ang Diyos ang may gawa ng buhay. Ang Diyos ang nagbigay ng kaya tayo naging tao. Siya ang nag-create sa atin. Kanino ka matatakot? Wala kang dapat katakutan. Hallelujah. Napakaganda po nito. Napakaganda po nitong ilaw. Ito'y maganda kung ang ilaw na to ay nakikita sa ating buhay. Ang mga gawa. Sabi nga rito, gayon din naman, dapat nyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Dapat natin paliwanagin upang makita ng mga tao. Hindi po ito tinatakpan. Opo. Hindi ito tinatakpan o itinatago. Wala raw kabuluhan ang nagpapaliwanag pagkatapos gumawa ng liwanag, ito'y tinatakpan at itinatago. Ano magiging silbi po nito? Useless po. Yun nga po yung ikaw ay ilaw. Subalit ang iyong pagiging ilaw ay hindi mo naman pinapriority bilang isang Kristiyano. So meron kang mga reason. Ano mga reason yan? May araw pa naman meron pa naman time. Tsaka na muna yan. Alam naman itong isa sa ng sanlibutan, itong isa sa madalas mong marinig ng mga pangangat. Saka na yan. Alam naman ng Diyos yan Ang Diyos makapangyarihan. Alam niya yung pangangailangan ng tao. Kaya nga siya naging Diyos Diba? Yung mga pangangatuwiran na hindi mo malaman kung saan niya nakuha yung pangangatuwirang ganun. Hallelujah. Opo, tandaan po natin, first priority po ang Diyos bago po tayo. Opo. Unahin po natin ang Diyos. Diba? Ulit-ulitin ko, anong sabi sa Biblia? Unahin niyo muna ako.
bago ang lahat ng mga alalahanin nyo. At ang lahat ng bagay ay idaragdag ko sa inyo. At may pangako ang Diyos, kapatid. Meron bang Diyos sa sinungaling? Meron bang Diyos na hindi tumutupad ng kanyang ipinangako? Lahat ng ipinangako ng Diyos ay ginagawa niya. Tayong mga tao lang ang nangangako na hindi nakatutupad. Opo. Tayong mga tao lang ang nangangako minsan sa kapwa natin tao. Nasasabihin natin, sige, bukas darating ako. Darating yun, pero ano ba yung standard time? Opo, yun eh. Darating yan, mga siguro after lunch na, ganyan, o maghahapon na. Pero ano ba ang standard time? Siyempre, yung magsisimula ang bilang ng isang araw, doon ka sa maaga ka. So, para kung marami kayong lalakarin o pag-uusapan, napakahaba ng inyong time. Diba? Napakahaba. So, kung doon ka magsisimula after lunch, baka hindi nyo matapos yung mga plano nyo o anumang bagay na isinit nyo nung day na yun. Diba? Ganun tayo mga tao eh. Pero ang Diyos, pag nangako, sobra-sobra sa oras. Sobra-sobra. Instant pa. Andyan na yan. Andyan na yan. Nasa sayo na. Hallelujah. Mga kapatid ko, lalanin po natin ang sinasabi ng Bible na aking sinesharing sa inyo o inilalahad ko sa inyo. Tayo ang ilaw ng sanlibutan ito at tayo ang asin na nagbibigay lasa sa sanlibutan ito. So kung ang asin at ilaw ay hindi na natin nagagamit ng tama, meron pong panganib ang mangyayari sa atin bilang isang Kristiyano. Opo. Alam naman po natin kung anong panganib. Baka pumapasama tayo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Sabi nga sa New Testament, kung di ako nagkakamali, sa mga apostol na sinabi, ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang lahat ng sinabi niya ay mangyayari sa madaling panahon. Opo. Kanya ang impyerno ay nariyan. At ang pangako niya na buhay na walang hanggan na nakalaan para sa mga taong nagtitiis, tumatahak sa kanyang landas, sumusunod sa kanya, sa ating Panginoong Kristo, ay makakamit niya ang pangakong iyon. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid ko. Sana po ay makapagbigay ito ng kalakasan o kaalaman sa inyo. Sa ating pagiging Kristiyano, pastor ka man o hindi ka man pastor, kung ikaw'y Kristiyano, kasi itong asin at ilaw para lang to sa mga Kristiyano. Hindi po to generalize. Opo, paano lang to sa mga Kristiyano na sumasampalataya sa ating Panginoon. Yan po iko-correct ko sa inyo. Ang sinasabi ng Panginoong Kristo dito ay yung mga nakiisa na to kay Kristo na naging born again, ipinanak na muli. Na tayo ang asin at ilaw sa mundong ito. Hallelujah. Maraming salamat po. Siya nga po pala, ako ay patuloy na nagbibigay ng sharing sa church o Bible study. Sino man po ang nagnanais, may number po ako dyan. O kung meron pong mga may karamdaman sa inyo, mag-message po kayo sa akin. Ilalapit po natin sa ating Panginoong Kristo. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Ang lahat ng bagay na hindi natin kayang gawin sa Kanya ay hindi imposible. Sapagkat Siya ang may lalang ng ating buhay. Siya ang naglalang ng ating tinutungtungan. Maraming salamat po sa inyo. Ito si Kuya Dolpo, ang manggagawa ng Diyos sa Kanyang banal na kasulatan.